Ayan mga kababayan at, ito nga 'no, kabago-bago pa lang po itinatayo ang ahensyang ito at nag-alisa na po ang mga nakatalagang mga komisyoner po sa nasabing ahensya. Ang ahensyang ito mga kababayan ay tinatayo po ng ating administrasyon ngayon bilang sila raw ang uusig o mag-iimbestiga dun po sa mga nangyayari po na korupsyon po sa ating pong bansa mga kababayan. So sa ngayon po ay mayroon pong mga hinaing ang mga nakatalaga po na mga komisyoner sa nasabi pong ahensya po ng gobernong ito mga kababayan. At ito nga mga kababayan sa balita ay nag-resign na po itong isang komisyoner po mga kababayan. So ibig bang sabihin nito ang ahensya na ito na itinatayo po ng administrasyong ito hindi po suportado mga kababayan? Bakit po meron pong mga reklamo o hinaing ang mga nakatalaga po ng mga komisyoner? So ito bang ahensya na ito ay para pakita lamang sa mamamayan na ginawan po nila ang aksyon, ito ngang malawakan na korupsyon o ito ba ay pakitang tao lamang po mga kababayan para ay ang ating pong mga mamamayang Pilipino o tayong mga Pilipino ay talagang mag-asa na mabigyan po ng solusyon ang mga malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So ito po ang balita mga kababayan, no? Atin munang panoorin, ito po ay galing po sa News 5 mga kababayan para malaman po natin kung ano ba ang dahilan o mga hinaing ng ating mga komisyoner na nakatalaga po sa nasabi po na bago lamang pong itinatayong ahensya ng gobyerno na ito ngang ICI mga kababayan. Naglabas ng saloobin si dating DPWH Secretary Rogelio Singson kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Commissioner ng ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosin. Cheryl, ano ba mga hinaing ni Commissioner Singson? Jiggy, nakausap ko kanina sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH si ICI Commissioner Rogelio Singson. Idinitalya niya, Jiggy, yung mga frustration niya sa ICI. Una na riyan, ang Grabe mga kababayan, nagkaroon po ng frustration po no ang isang komisyoner na ito mga kababayan. So ibig sabihin talagang meron po talagang hindi maganda po diyan sa nasabi pong ahensya na iyan mga kababayan. kawalan umano ng sapat na ngipin o kapangyarihan ng komisyon. Yun. Delayed din daw ang budget nito. Oh. 41 million pesos sa ang pondong inaprubahan ng DBM para sa ICI galing nga sa contingency fund ng Office of the President. Pero ayon kay Singson, Baka yung budget yan pumunta na sa ibang bulsa mga kababayan. nasa dyaryo pa lang daw yan at wala pa silang natatanggap. Dahil nga bagong ahensya, Jiggy, ang daming dapat pa kasing ayusin. From creating new bank accounts, signatories, so nasa proseso pa ang lahat hanggang ngayon. Kulang daw sila sa staff, kanya-kanyang bit-bit ng computer at ultimong ng printer nila, wala sila, So ayan po mga kababayan, parang masabi po natin na talagang hindi po suportado ng administrasyon ang ahensyang ito. Dahil ang ahensyang ito ay itinayo po dahil malaki po no ang papel na kailang gagampanan po dito. Hindi po biro no na mag-imbestiga o tutugisin yung mga tao na sangkot po sa korupsyon dahil yan po ay malaki po na nakawan ngayon na nangyari po sa ating bansa mga kababayan. Pero bakit ganito po mga kababayan ang nangyayari ano? Ilang buwan na po ba ito? Tinatayo ang ICI mga kababayan. Pero wala pa rin po hanggang ngayon mga kababayan. No? Parang pakitang tao lang po ito mga kababayan. No? Sa tingin ko, ano, nasa inyo po, no? Ano po ang inyong masasabi po dito? kapit pa raw niya ito sa private sector. Yan. Narito ang bahagi ng panayam ko kay Commissioner Singson. Commissioner, kaliwat kanan po ang tanong at espekulasyon tungkol nga po sa inyong biglaang pagbibitiw. In our last conversation, nabanggit nyo na may ilang frustrations kayo sa pinagdadaanan. Dumating na po ba nga kayo sa puntong sagad na ito? Ang frustration ko, Cheryl, is not just for myself, but for the whole ICI. No? Ayan. For example, we still don't have Hindi a lang siya. staffing pattern so that we can bring people on board and pay them compensation. How can we work with a few computers?
Jiggy, idagdag ko rin, natanong ko nga kung bakit nga ba ang tagal ng release ng budget. Ang sagot ni Singson, abay hindi rin niya maintindihan. Pero naniniwala siya kung Nasa bulsa na ng iba gugustuhin siguro. ay kaya naman daw ito mapabilis. And sa 41 million pesos budget, Talagang mapabilis po yan mga kababayan dahil nga ito po ay itinatatag po no, ng ating administrasyon. Ibig sabihin po ay pinaghandaan po nila ang pagatayo po nito bilang taga-usig o taga-imbestiga no, ng nangyayari po na korupsyon. Pero parang katulad lang din po sa nangyayari po na investigasyon sa Senado at sa Kongreso na hanggang doon lamang po mga kababayan, di ba? At parang wala naman pong nangyayari mga kababayan. At ito nga po siguro, ginawa po nila para na rin po ay mayroon po namang mapag-ukulan po ng budget. At ang budget ay hindi po dumating po sa nasabi pong ahensya mga kababayan. So, yun po ang malaking katanungan ngayon mga kababayan. Ano? Yung saan na nga po yung budget dito para po sa ICI mga kababayan. na hanggang ngayon ay nasa dyaryo pa. Singson's exact words, that's how we are valued, 41 million pesos. Jiggy, tinanong ko rin si Singson kung naiparating niya ba sa Malacanang ang mga hinaing niya. Ang sagot niya, kailangan daw magpasa ng batas para nga ma-institutionalize ang ICI. Narito naman ang kanyang pahayag sa kanyang press conference kaninang umaga. Tumapag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Yun. Oh. Ma- Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. Ano? You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. No? Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O, ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. At Cheryl, base sa panayam mo at pahayag ni Commissioner Singson ay napakalaki ng problemang kinakaharap nila kung paano talaga aandar ng tama yung ICI. So ayan po mga kababayan, no, base nga po dito no, sa pahayag po no, ni Commissioner Singson, talagang malaki po ang problema sa ahensyang ito mga kababayan dahil nga wala po silang budget at saka kulang po sa tauhan at saka wala po silang power mga kababayan. So ano po ang kanilang magagawa hanggang pag-iimbestiga lamang, pagtanong-tanong sa mga nangyayari po na korupsyon sa ating pong bayan pero hindi po nila mabigyan po ng tama po no, na hustisya. Ito nga ang nangyayari ngayon sa ating bayan dahil wala naman po pala silang power mga kababayan. Paano po ito ginawa ng administrasyon na ganito po no, ang isang ahensya na mag-iimbestiga po. Hindi po biro itong mga sangkot sa korupsyon mga kababayan. Marami po silang pira sa ngayon dahil marami na din po silang nanakaw sa atin pong kaba ng bayan mga kababayan. Kung itong umahabol sa kanila, wala na pong kakayanan dahil wala pong suporta galing po sa ating gobyerno. Di ba mga kababayan? So parang nakita po natin dito na ito po ay itinatag lamang para pakitang tao lamang na concern umano itong ating gobyerno sa nagawa po o sa nangyari po no, na korupsyon ngayon. Pero yun pala ay hindi pa naman pala nila sinusuportahan ito. Dapat, di ba mga kabayan, simula po ng ito po ay plano na po nila na gumawa ng isang ahensya para po sa pagtugis o pag-imbestiga ng mga korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Dapat pinaghandaan na po yan mga kababayan. Mayroon na po yung budget, mayroon na po yung mga materialis po na magagamit mga kababayan o mga makinarya. Pero ito nga po no, ang hinaing po ng si Commissioner Singson mga kababayan na talagang kulang po sila, kulang pa nga sila sa manpower at kulang po sila kagamitan at saka yung power mismo nila mga kababayan, wala doon pong ngipin mga kababayan.